Mga ka-confess, bago natin simulan ang wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J, itago mo na lang ako sa pangalang Cheryl, taga San Juan ako, at kung tatanungin mo ako kung anong klaseng buhay ang meron ako rito, sasabihin ko sa iyong payapa. Pero alam mo, Ate J, natutunan ko na ang salitang payapa ay madalas palang balat kayo lang ng mga sikretong pilit ibinabaon sa limot. Akala ko dati, kapag ang isang tao ay hindi kumikibo, ibig sabihin ay wala siyang alam. Akala ko, kapag nanginitian ka ng kapitbahay mo o ng asawa mo pag uwi sa bahay, sapat na yun para sabihing okay ang lahat. Pero mali ako. Maling-mali. Dahil sa mundong ito, lahat pala napapansin. Pinipili lang talaga ng iba na manahimik hanggang sa dumating ang tamang oras para sumabog. Nagsimula ang lahat 3 taon na ang nakakaraan. Masaya kami ng asawa kong si Richard. Si Richard ay typical na ideal husband sa paningin ng iba. Masipag, tahimik, at laging nakasuporta sa akin. Nakatira kami sa isang subdivision dito sa San Juan kung saan halos lahat ng tao ay magkakakilala. Dito, ang chimis ay parang hangin. Nalalanghap mo kahit hindi mo gusto. Pero kampante ako. Kampante ako na walang butas ang pagsasama namin. Isang gabi, umuwi si Richard na tila may kakaiba sa kanya. Hindi siya tumitingin ng diretso sa mga mata ko. Alam mo yung pakiramdam na parang may kung anong static sa paligid nyo? Yung kahit magkatabi kayo sa kama, ramdam mong ang layo-layo ng iniisip niya? Hon, okay ka lang ba? Tanong ko habang nagtatanggal ng makeup sa harap ng salamin. Oo, Cheryl. Pagod lang sa opisina. Maraming deadline. Sagot niya nang hindi man lang lilingon. Doon nagsimulang pumasok ang maliliit na pagdududa. Pero bilang asawa, pinili kong maniwala. Pinili kong magbulag-bulagan. Akala ko, kapag hindi ko pinansin, mawawala rin. Akala ko, kapag nanatili akong mabuting asawa, hindi niya magagawang lumihis ng landas. Pero isang hapon, habang naglalakad ako sa palengke ng San Juan, nasalubong ko ang isa sa mga matatagal na naming kapitbahay na si Aling Nena. Kilala si Aling Nena sa pagiging mapagmatsyag. Siya yung tipo ng tao na kahit langgam na dumaan sa tapat ng bahay nila, alam niya kung saan galing at saan papunta. Cheryl, hiya, kumusta na si Richard? Tanong niya habang namimili ng isda. Okay naman po, Aling Nena. Bakit niyo po naitanong? Ngumiti lang siya ng makahulugan. Isang ngiting may halong awa at babala. Wala naman. Napapansin ko lang kasi na madalas siyang dumaan sa kanto ng 3rd Street pagkatapos ng trabaho. Akala ko ba sa main road ang daan niyo pa uwi? Tumigil ang mundo ko sandali. Ang 3rd Street ay malayo sa ruta namin. At doon nakatira ang isang taong hinding-hindi ko inasahang magiging bahagi ng gulo ng buhay ko. Si Mariel. Si Mariel ay isang byuda, maganda, at laging tahimik. Siya yung tipo ng babae na hindi mo aakalaing magiging sentro ng usap-usapan. Pero sabi nga nila, ang tubig na malalim ay tahimik. Pag uwi ko ng bahay, hiningal ako hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa kaba. Tiningnan ko ang bawat sulok ng bahay namin. Malinis, maayos, mukhang walang kulang. Pero sa loob-loob ko, alam kong may lamat na. Akala ko hindi mahahalata. Bulong ko sa sarili ko habang nakatingin sa litrato naming dalawa ni Richard sa sala. Ate J, doon nagsimula ang pagmamanman ko. Hindi ko ipinaalam kay Richard na may alam ako. Nagpanggap akong asawang walang kamuwang-muwang.
Pero bawat kilos niya, bawat amoy ng pabango niya pag-uwi, at bawat text na biglang binubura, lahat yon inilista ko sa utak ko. Gusto kong malaman kung hanggang saan ang kayang itago ng isang taong mahal mo. Gusto kong malaman kung hanggang kailan kayang manahimik ng mga tao sa paligid ko habang pinapanood nila akong magmukhang tanga. Isang gabi, nagkunwari akong tulog. Naramdaman kong bumangon si Richard bandang 2:00 ng madaling araw. Marahan ang bawat hakbang niya, parang ayaw makagawa ng kahit anong ingay. Narinig ko ang mahinang pag-click ng pinto ng banyo. Pagkatapos ng ilang minuto, narinig ko siyang may kausap sa telepono. Oo, tulog na siya. Huwag kang mag-alala, hindi niya mahahalata. Sa Sabado, itutuloy natin. Ang boses niya, malamig, walang bahid ng pagsisisi. Ate Jay, doon ko napatunayan na ang pinakamasakit na katotohanan ay hindi yung nalaman mo ang sikreto, kundi yung malamang akala nila ay wala kang alam. Akala nila, kontrolado nila ang sitwasyon. Pero ang hindi nila alam, sa bawat segundong nananahimik ako, unti-unti ko nang binubuo ang plano kung paano ko sila haharapin. Dito sa San Juan, ang pader ay may tainga at ang bawat bintana ay may mata. At ako ang magiging pinakamalinaw na saksi sa sarili kong pagkasira. At sa muling pagkabuo ko, dumating ang Sabado. Iyon ang araw na tila ba, bawat segundo ay tumitibok sa loob ng dibdib ko na parang bombang sasabog. Maaga pa lang, ramdam ko na ang tensyon sa pagitan namin ni Richard. Bagaman ako lang ang nakakaalam nito. Siya, abala sa pag-aayos ng sarili. Nag-ahit siya ng balbas, nag-spray ng paborito niyang pabango na madalas ay sa mga special occasions lang niya ginagamit, at nagsuot ng polo na bagong plansa. Hon, may kikitain lang akong kliyente sa Green Hills. Baka gabihin ako ng konti, wag mo na akong hintayin sa hapunan. Sabi niya habang hindi makatingin ng diretso sa akin. Ngumiti ako. Isang ngiti na sa labas ay mukhang maamo, pero sa loob ay punong-puno ng pait. Sige Richard, mag-ingat ka. Alam mo namang mahirap na ang panahon ngayon, maraming mapanlinlang. Napatigil siya sandali sa pagbubuhol ng sintas ng sapatos niya. Tumingala siya sa akin, tila binabasa kung may double meaning ang sinabi ko. Pero agad din siyang bumawi ng nangiti. Siyempre naman, o sige, alis na ako. Pagkaalis ng sasakyan niya, hindi ako nag-aksaya ng panahon. Kinuha ko ang susi ng kotse ko at ang sunglasses na halos tumakip na sa kalahati ng mukha ko. Hindi ko kailangan ng kliyente. Ang kailangan ko ay ang katotohanan. Sinundan ko siya, pero may sapat na distansya para hindi niya mapansin ang puting sedan ko. Akala niya siguro, dahil Sabado at cleaning day ko, ay mananatili lang ako sa bahay at magpapakalunod sa gawaing bahay. Pero mali siya. Imbis na dumiretso sa Green Hills, lumiko siya sa isang pamilyar na daan, ang 3rd Street. Doon, sa tapat ng isang bahay na may mga nakasabit na gardenias sa gate. Ang bahay ni Mariel. Nakita kong bumaba si Richard, lumingon-lingon sa paligid at mabilis na pumasok sa loob nang bumukas ang maliit na pinto ng gate. Hindi man lang siya kumatok ng matagal, halatang may naghihintay sa kanya. Ipinark ko ang sasakyan ko sa isang madilim na sulok sa kabilang kanto. Nanatili ako sa loob, nanginginig ang mga kamay na nakahawak sa manibela. Gusto kong sumugod. Gusto kong pagbubugbugin ang pinto at kaladkarin sila palabas. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Sabi ko, kung magdedesisyon ako, kailangang buo ang ebidensya ko. Lumipas ang 1 oras, 2 oras, 3. Habang naghihintay, napansin kong dumaan muli si Aling Nena, dala ang kanyang basket ng pinamalengke. Tumigil siya sa tapat ng bahay ni Mariel, tumingin sa sasakyan ni Richard na nakaparada sa labas at napailing na lang. Nakita ko ang lungkot sa mga mata ng matanda. Doon ko napagtanto, hindi lang pala ako ang nakakaalam. Ang buong kapitbahayan, pinapanood kaming mag-asawa na parang isang telenovela na alam na nila ang ending, habang ako, ang bida, ang huling nakaalam ng script. Nagsimulang pumatak ang ulan.
Ang malakas na buhos nito ay tila nakikisabay sa bigat ng nararamdaman ko. Maya-maya pa, bumukas ang pinto ng bahay ni Mariel. Lumabas si Richard, pero hindi siya nag-iisa. Nakasunod sa kanya si Mariel na nakasuot ng isang manipis na duster. Nakita ko kung paano hinawakan ni Richard ang baywang ng babae. Isang haplos na dati ay sa akin lang niya ginagawa. May ibinulong si Richard sa kanya na nagpatawa kay Mariel. Isang malutong na tawa na tila humihiwa sa pandinig ko. Bago sumakay si Richard sa sasakyan, hinalikan niya si Mariel sa noo. Isang simpleng kilos, pero sapat na para gumuho ang lahat ng natitirang tiwala ko. Hindi ko na namalayan na umiiyak na pala ako. Hindi dahil sa selos, kundi dahil sa galit na pinagmukha nila akong tanga. Akala nila hindi mahahalata. Akala nila sapat na ang pagsisinungaling tungkol sa kliyente para mapagtakpan ng lahat. Sinundan ko pa rin siya nang umalis siya. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya pauwi. Nagtungo sila sa isang sikat na kainan sa labas lang ng San Juan. Isang lugar kung saan maraming tao, kung saan akala nila ay mawawala sila sa dami ng kumakain. Pumasok ako sa loob ng restaurant ilang minuto matapos silang makaupo. Pinili ko ang pwesto sa dulong bahagi, malapit sa mga halaman, kung saan tanaw ko silang dalawa pero hindi nila ako agad makikita. Nakita ko silang magkahawak kamay habang nag-order. Ang saya sa mukha ni Richard ay hindi ko na nakikita sa kanya kapag kami ang magkasama. Doon, naramdaman ko ang kakaibang klaseng sakit, yung sakit na hindi ka na mahal ng taong pinaglaanan mo ng buhay mo. Habang kumakain sila, may isang lalaking lumapit sa mesa nila. Si Paulo, ang pinsan ni Richard na madalas ding bumibisita sa bahay namin. Inaasahan kong magugulat si Paulo o kaya ay pagsasabihan ng pinsan niya. Pero laking gulat ko nang makita kong makipag-apir pa si Paulo kay Richard at humalik sa pisngi ni Mariel na parang matagal na silang magkakakilala. "Oh, kumusta ang secret date nyo?" Narinig kong sabi ni Paulo dahil malakas ang boses niya. "Heto, kailangang magmadali bago makauwi si Cheryl. Alam mo naman yon, masyadong mabusisi sa oras," sagot ni Richard sabay tawa. "Hayaan mo na Richard, akala naman nung asawa mo, sa trabaho ka lang talaga nakatutok. Ang galing mo talagang magtago." Dagdag pa ni Paulo, "Doon ako napatayo. Ang buong akala ko, asawa ko lang ang nanggagago sa akin. Pati pala ang pamilya niya, ang mga taong tinuring kong kapatid, ay kasabot sa panlulokong ito. Lahat sila, pinagtatawanan ako sa likod ko. Lahat sila, alam ang lihim na ito at piniling manahimik o kaya ay suportahan pa ang kataksilan." Hindi ko na napigilan ng sarili ko. Naglakad ako ng dahan-dahan patungo sa mesa nila. Bawat hakbang ko ay parang yumanig ang sahig ng restaurant. Nang makarating ako sa harap nila, unang nakakita sa akin ay si Paulo. Nawala ang ngisi sa mukha niya at biglang namutla. Sinundan ito ni Mariel na napatakip ng bibig. At si Richard ay dahan-dahang lumingon. Ang mga mata niya ay nanlaki sa gulat at takot. "Sa Cheryl, anong ginagawa mo rito?" Nauutal na tanong ni Richard. Tumingin ako sa kanya, tapos kay Mariel at huli kay Paulo. Kalmado ako sa labas, pero ang boses ko ay kasing lamig ng yelo. "Akala niyo ba talaga hindi ko mahahalata?" Tanong ko habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Richard. "Akala niyo ba sa laki ng San Juan, hindi makakarating sa akin ang baho niyo?" Tumahimik ang buong paligid. Ang mga tao sa kabilang mesa ay nagsimula ng tumingin. Si Mariel ay nagtangkang tumayo, pero tinitigan ko siya ng matalim. "Umupo ka, Mariel. Hindi pa tayo tapos," wika ko. "At ikaw, Paulo? Kayong dalawa ni Richard, akala nyo siguro napakagaling nyo. Pero alam nyo kung ano ang totoo? Lahat ng tao sa paligid natin, alam ang ginagawa nyo. Pinapanood lang nila kayo dahil nakakaaliw kayong tingnan. Mga taong akala mo ay disente, pero basura pala ang ugali." Tumayo si Richard at pilit hinawakan ang braso ko. "Cheryl,
Mag-usap tayo sa labas. Nakakahiya sa mga tao. Inalis ko ang kamay niya nang may pandidiri. Nakakahiya. Ngayon mo sasabihin ang salitang hiya matapos mong dalhin ang kabit mo sa harap ng pinsan mo at pagtawanan ako? Richard, ang hiya ay para sa mga taong may dignidad. Wala ka nun. Kinuha ko ang baso ng tubig sa mesa nila at dahan-dahang ibinuhos sa plato ni Richard. Busog na ako sa mga kasinungalingan nyo. Ngayon, simulan na nating hubaran ang lahat ng sikretong akala nyo ay baon nyo sa limot. Lumabas ako ng restaurant nang hindi lumilingon. Pero hindi doon nagtatapos ang lahat. Dahil habang nagmamaneho ako pa uwi, isang tawag ang natanggap ko mula sa isang hindi kilalang numero. Cheryl, huwag kang magpapakalunod sa galit mo kay Richard lang. Mas marami ka pang dapat malaman tungkol sa bahay na tinitirhan nyo. Ang boses, pamilyar. Isang boses na tila nanggagaling sa dilim ng San Juan. Nabitawan ko ang manibela sa sobrang panginginig nang marinig ko ang boses sa kabilang linya. Ang boses na yon, kay Aling Nena. Ang matandang akala ko ay tsismosa lang. Iyon pala ay ang nagsisilbing mata ng bawat sulok ng aming kalsada. Pumunta ka sa likod ng garden niyo, Cheryl, sa ilalim ng lumang puno ng mangga. Doon mo makikita kung bakit kampante si Richard na hinding-hindi ka makakaalis sa tabi niya. Dagdag ni Aling Nena bago tuluyang maputol ang linya. Pagdating ko sa bahay, hindi ko na hinintay si Richard. Bit-bit ang isang maliit na pala at ang flashlight ng phone ko, dumiretso ako sa likod ng bahay. Madilim at masukal ang bahaging iyon dahil bihira naming puntahan. Humukay ako. Hindi ko alam kung ano ang hinahanap ko, pero laking gulat ko nang tumama ang pala sa isang matigas na plastic box. Nang buksan ko ito, hindi ginto o pera ang tumambad sa akin, kundi ang mga dokumento ng aming bahay at lupa, kasama ang isang insurance policy na nakapangalan sa akin. Pero ang beneficiary, si Mariel. At ang mas masahol pa, may mga sulat doon na may piraso ng buhok at mga kakaibang ritual. Doon ko naintindihan, hindi lang pala panganangaliwa ang ginagawa ni Richard. Matagal na nilang pinaplano ni Mariel na makuha ang lahat ng ari-arian ko at mukhang gumagamit pa sila ng kung anong madidilim na paraan para manatili akong bulag at sunod-sunuran. Maya-maya pa, narinig ko ang pagpasok ng sasakyan ni Richard sa garahe. Mabilis kong itinago ang box at pumasok sa loob ng bahay. Pagpasok niya, bakas sa mukha niya ang takot at pagkapahiya mula sa nangyari sa restaurant, pero pilit pa rin siyang nagmatapang. Cheryl, let's talk. Yung nakita mo, hindi yun ang iniisip mo. Simulan niya. Tumayo ako at hinarap siya. Sa pagkakataong ito, wala ng luha. Richard, alam ko na ang tungkol sa 3rd Street. Alam ko na ang tungkol sa insurance. At alam ko na ang tungkol sa hukay sa likod ng bahay. Literal na napaatras si Richard. Ang kulay sa mukha niya ay tuluyang naglaho. Paano? Akala niyo kasi, dahil nananahimik ako, wala na akong alam. Akala niyo dahil pinili kong maging mabuting asawa, magiging tanga na ako habang buhay. Richard, bukas na bukas din. Lalabas ako ng bahay na ito. Pero bago ako umalis, sisiguraduhin kong ang lahat ng ebidensyang nakuha ko, ang panloloko niyo ni Paolo, ang pagnanakaw niyo sa mga dokumento ko, at ang relasyon niyo ni Mariel ay makakarating sa opisina mo at sa pulisya. Nagpumiglas si Richard, nakiusap at lumuhod. Pero huli na ang lahat. Nang gabing iyon, iniwan ko ang San Juan bitbit ang aking dangal. Nalaman ko na ang katahimikan pala ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ito ang pinakamalakas na sandata para pag-aralan ang galaw ng kalaban. Ngayon, malaya na ako. Si Richard at Mariel, balita ko ay wala ng mukhang maiharap sa mga kapitbahay sa San Juan matapos mabulgar ang lahat ng baho nila. Ang bahay na akala ko ay puno ng pagmamahalan ay isa palang entablado ng panlilinlang. Pero salamat sa kanila, natutunan kong ang pinakamahalagang pansinin ay hindi ang sinasabi ng iba, kundi ang sarili nating kutob. Mga ka-confess,
At diyan na nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Akala Ko Hindi Mahahalata. Yan ang kwento ni Cheryl, isang paalala na ang katotohanan, gaano man pilit ibaon at itago, ay kusa ring lilitaw sa takdang panahon. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa akin sa madamdaming narration na ito. Sana ay may napulot kayong aral na huwag maliitin ang katahimikan ng isang taong nagmamahal ng tapat. Bago tayo tuluyang magpaalam, muli ay imbitahan ko kayo na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel, ang Tagalog Wild Confession, para lagi kayong updated sa mga bago nating uploads. Huwag niyo rin kalimutang i-follow at i-like ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang mga kwentong kapupulutan ng aral at kaba. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession, ingat po kayong lahat, mga ka-confess. Maraming salamat.